Si Qusay bin Kilab ay ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtipon sa iba't ibang mga angkan ng Quraysh. Naganap ang pangangalaga ni Qusay sa Makkah at sa Kaaba sa kalagitnaan ng ika-5 siglo, taong 440 matapos na isinilang si Jesus. Napunta naman sa Quraysh ang pangangalaga sa buong Makkah pagkatapos ni Qusay. At sila ay nagsilbing punong panrelihiyon sa sagradong bahay na yaon sa Kaaba na tinutungo ng mga Arabo mula sa lahat ng panig ng Arabia. Isa sa mga nagawa ni Qusay sa Makkah ay ang ipunin niya ang kanyang mga kababayan sa kanilang mga tirahan sa Makkah. At hinati niya ito sa 4 na bahagi para sa kanyang mga kababayan. Pinatiran niya ang bawat isa sa tribo ng Quraysh sa kanilang mga tahanan na naging pag-aari na nila mismo. Pinanatili niya ang Nus'a, Safwan, Adwan, Murra bin Auf sa dati nilang kilalalagyan sapagkat nakikita niyang hindi na yaon maaring baguhin. Ang ilan pa sa magagandang labi na iniwan ni Qusay ay ang pagpapatayo ng Darun Nadwa o bahay tipunan sa gawing hilagang panig ng Kaaba at nilagyan ng pasukan patungong masjid. Ang lugar na yaon ay nagsilbing bahay tipunan ng mga Quraysh. Dito nila pinag-uusapan ang mahalagang bagay na may kinalaman sa kanila. Kaya't ang bahay tipunan na yaon ay mahalaga sa mga Quraysh sapagkat dito napag-iisa ang kanilang mga salita. At dito nila nilulutas ng maayos ang kanilang mga problema. Ang ilan sa mga taglay ni Qusay na kapangyarihan sa kanyang pamumuno at nagpapakita ng kanyang karangalan. Una, ang pamumuno sa Darun Nadwa o bahay tipunan. Dito sila nagtitipon at nagpapalitan ng mga opinyon lalo na sa mga importanteng bagay na may kinalaman sa kanila. At dito nila ipinapakasal ang kanilang mga anak na babae. Ikalawa, ang liwa o ang bandila. Walang maaaring magdeklara ng digmaan liban na lamang sa kapahintulutan niya. Ikatlo, al-hijab, ang pagbabantay sa pintuan ng Kaaba. Walang sino mang maaaring magbukas ng Kaaba liban na lamang sa kanya at siya ang naglilingkod dito at nangangalaga. Ikaapat, siyakatul hajj, ang pagpapainom ng tubig para sa mga peregrino. Kanilang pinupuno ang kanilang mga lalagyan tubig. Pinatatamis nila ito sa pamagitan ng paglalagay ng datiles o pinatuyong ubas at umiinom ang mga tao mula rito kapag sila ay dumating sa Makkah para sa peregrinasyon. Ikalima, wafadatul hajj, ang pagtanggap sa mga peregrino. Naghahanda sila ng mga pagkain para sa mga peregrino na tulad ng mga panauhin. Inobligan ni Qusay ang Quraysh na maglaan ng ilang bahagi ng kanilang yaman kapag dumarating ang panahon ng Hajj. At kanilang ibibigay ito kay Qusay na siya namang ipaghahanda ito ng pagkain para sa mga peregrino na walang pambili o walang dalang karagdagang panggugol para sa sarili nila. Ang lahat ng ito ay naganap sa pagsisikap ni Qusay. Meron siyang anak na si Abdul Manaf na kanyang pinarangalan at ginawang pinuno noong nabubuhay pa siya kahit mas matanda rito ang kapatid nitong si Abdul Dar. Ipinagbili ni Qusay na kapag pumanaw na siya, ang kanyang anak na si Abdul Manaf ang magpapatuloy ng pangangalaga sa ikabubuti ng Kaaba. Ibinigay niya rito ang pamumuno sa Darun Nadwa, pagbabantay sa pintuan ng Kaaba, ang bandila sa panahon ng digmaan, ang pagpapainom at ang pagtanggap sa mga peregrino bilang bisita. Noon, kapag nagdesisyon si Qusay ay walang maaaring sumalungat at walang maaaring kokontra sa anumang bagay na kanyang ginagawa. Ang kanyang kautusan noong nabubuhay pa siya at matapos na mamatay siya ay parang pananampalataya na sinusunod. Nang siya ay pumanaw, sinusunod at ipinatutupad pa rin ng kanyang mga anak nang walang pag-aaway sa pagitan nila. Subalit nang pumanaw si Abdul Manaf ay nakipag-agawan sa kanyang mga anak ang mga pinsan nito na anak ni Abdul Dar sa nasabing posisyon at mga gawain. Kaya't nahati ang tribo ng Quraysh sa 2 grupo at muntik nang humantong sa labanan. Mabuti na lamang at sila ay nagkasundo at hinati rin nila sa pagitan nila ang mga nasabing karangalan at gawain. Nanatili ang paghahanda ng inumin at pagpapakain sa mga peregrino sa mga anak ni Abdul Manaf. At napunta naman ang pangangalaga sa Darun Nadwa, ang paghawak ng bandila sa digmaan at pagbabantay sa pintuan ng Kaaba sa mga anak ni Abdul Dar. Nagpalabunutan ang mga anak ni Abdul Manaf at ang napili ay si Hashim bin Abdul Manaf, kaya't siya ang sumunod na nangasiwa sa tungkulin ng paghahanda ng maiinom at pagkain para sa mga peregrino sa buong buhay niya. Nang pumanaw siya ay minana naman ng kanyang kapatid na si Al-Muttalib bin Abdul Manaf ang tungkuling yaon. At pagkatapos niya ay minana naman ito ni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf na siyang lolo ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam.
Pagkatapos noon ay minana ng kanyang mga anak hanggang sa dumating ang Islam na pinangasiwaan naman ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Marami pang mga tungkulin ang ipinamahagi sa pagitan ng mga Quraysh at nagtatag ng maliliit na estado na sa mas tamang paglalarawan nito ay kahilintulad ng demokrasya. Ito ay binubuo ng mga tanggapan at opisina ng pamahalaan na makakahilintulad ng mayroon tayo sa panahon natin ngayon. Narito ang ilan sa mga tungkulin. Una, al-isar, pangangasiwa sa busog, palaso o bala ng pana na ginagamit nila noon sa kanilang mga Diyos-Diyosan upang humanap ng hula, swerte o kapasyahan sa isang bagay o gawain. At ito'y itinalaga sa Bani Jumah. Ito ang angkan ni Safwan bin Umayyah at Uthman bin Mad'un. Ikalawa, tahjirul amwal, mga alituntunin sa pagsasakripisyo ng hayop o panata na iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. Gayon din ang pagsasaayos ng mga alitan at mga mahalagang usapin. At ito ay nakatalaga sa Banu Saham. Ito ang angkan ni Amr bin al-As. Asyura, ang konsultasyon at ito ay nakatalaga sa Banu Asad. Ito ang angkan ni Okasya bin al-Mehsan, isa sa mga tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa paraiso ng walang pagtutuos. At Zainab bint al-Jahash, isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat, al-Ashnaq, mga alituntunin ukol sa bayad dugo o danyos at mga bayad parusa na nakatalaga naman sa Banu Taym. Ito ang angkan ni Abu Bakr as-Siddiq. Ikalima, al-Iqab, pagdadala ng pambansang bandila na pinangangalagaan ng Bani Umayyah. Ito ang angkan ni Abu Sufyan bin Harb. Ika-anim, al-Qubba, mga alituntunin sa sandatahang lakas at sa mga kabalyero na nasa pangangasiwa ng Banu Makhzum. Ito ang angkan ni Khalid bin al-Walid. Ikapito, as-Sifara, ang embahada na nasa pangangasiwa naman ng Banu Adi. Ito ang angkan ni Omar bin al-Khattab.